79 series of 2024, ang Makabata Helpline 1383 po natin ng Council for the Welfare of Children ay talagang central reporting mechanism ng ating pamahalaan para sa lahat po ng concern ng children in need of special protection. So lahat po ng bata pwede pong tumawag dito na medyo nagkakaproblema, napapatrobol, pati mga magulang saka yung mga tagapangalaga po ng bata. Meron ding mga dito, pwedeng tawag na mga inquiries. Of course, pwede magtanong sa karapatan ng bata. Meron ding, kunyari, gusto lang may makausap, we have social workers po, no? And syempre may mga lawyers tayo for legal concerns. Para naman sa mga emergency cases, pwede rin po itawag sa Makabata Helpline 1383. Kapartner po natin, syempre, ang ating Philippine National Police, NBI, ang DOJ, ang PAO, pati PIDEA po, partner po natin. So, when we take in your calls, we can refer it to the proper agency. We monitor the handling of the cases at i-update po namin kayo kung ano pong nangyayari para sigurado meron pong tumutugon at gumagawa po ng mga pag-resolve ng inyong mga problema. Taon ho, nakikita po natin yung pagbaba ng mga numero ng kunyari po, violence against children, online sexual abuse, child labor, bumababa naman po ang mga bilang, ngunit syempre hindi po natin maikakaila na talagang marami pa po kailangan gawin ng pamahalaan. Kaya nga po ang mga helplines at hotlines kasama na ang Makabata Helpline 1383 ay nagbubuklod-buklod para po mas mapatibay pa po natin ang ating cooperation. Sisiguraduhin po natin na ang mga bata po laging may natatawagan. In fact, when we launched it in 2022, konti pa lang po ang tumatawag. Pero po last year, mas dumami. And ngayon po, by June, nasa almost 1,000 calls na po tayo. Ilan na pang estimated na tumatawag ngayon po? Opo, for 2025, as of June, meron na po kaming 930 calls na natanggap sa iba't iba pong pamamaraan. Meron pong landline dyan, meron po through social media, through emails, and even through the DICT eGov Super App po. Sa tingin niyo po, bakit po maraming napapatawag ngayon sa Makabata Helpline ngayon? Tingin ko po maraming tumatawag na ngayon sa Makabata Helpline 1383 kumpara noong 2022, 2023, 2024 dahil po siguro sa mga awareness campaigns din po natin at siyempre siguro dahil din sa mga partnerships natin with other national government agencies and even the private sector at siyempre po yung pagkaka-issue ng Executive Order number 79 series of 2024 ng ating Pangulo. Okay, mensahe na lang po sa lahat ng mga kabataan at saka po sa mga kababayan po natin sa buong Pilipinas po. Opo, siguro masasabi ko lang pong mensahe sa ating pong mga kabataan, sa mga magulang, sa mga nangangalaga po ng bata. Ang ating mga bata po ay syempre po mahalin po natin at gabayan. Sila po ay may sariling mga karapatan. Paulit-ulit na sinasabi ng Council for the Welfare of Children sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Gusto ko po makita na sa mga kabataan po natin na maging involved po kayo, na huwag po kayong matatakot sa pagbabago. Sapagkat ito po yung daan para po sa mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Kaya po naniniwala po ako na sa tungo po ng bawat isa at sa mga isipan na sa tingin niyo masyadong hindi katanggap-tanggap, huwag po kayong matatakot dahil mayroong mga bagay na sigurado po akong makikita nyo na sa pagiging matapang at pagiging bukas sa mga usapin na sa tingin ninyo kayo'y magsa-judge, well, hanggat tama ang inyong ipanaglalaban, sigurado ako maintindihan kayo ng kapwa't kabataan. Bukod naman po sa pagiging bukas sa pagbabago, syempre ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkakaroon ng kolaborasyon o pagtutulong-tulungan ng bawat isa. Dahil naniniwala ako na hindi tayo uunlad kung walang pagtutulungan. Mensahe na lang po para sa mga kabataan po natin na kapwa kabataan natin na sa ngayon, minsan natatakot sila, nakikita nila na ay nako, medyo may mga changes, may mga nangyayari, kaguluhan, gera, at etc. Ano ang inyong masasabi? And so bilang yung student, talagang maraming bagay na natatakal sa aking strand. Pero naniniwala ako na dapat itong mga issue ng ating lipunan, hindi dapat tahimik ang kabataan. Na sa atin ang mga iba't ibang ideya na hindi nakikita ng ibang generation. Kaya naniniwala ako na dapat sa inyo ng mga kabataan na tulad ko,
ay maging gabay at maging silbing liwanag na ang bawat salita ninyo ay kayang gumawa ng pagbabago tungo sa iba't ibang bagay na siguradong kaya natin malutas. Bilang isang young student din, naniniwala ako na ang pagiging takot ay hindi dapat natin maramdaman. Dahil normal na sa bawat panahon ay may nangyayaring pagbabago. Kaya naman, manatili lang ang bukas ang isipan sa ating mga ideya at huwag matakot na sabihin kung ano ang ating mga opinion patungkol sa mga issue na nangyayari sa panahon. Ang inyong pangarap sa inyong mga kapwa kabataan? Ang aking pangarap sa mga kapwa kabataan ay maging bukas at sigurado na dapat yung mga hinain ninyo ay hindi lang dapat kinikip-kip. Dahil ito yung mga bagay na sa tingin natin na masyadong mahirap sabihin dahil meron namang iba't ibang platform na para makapag-raise awareness tayo. Kaya sa mga bagay na sa tingin ninyo ay dapat hindi pinapansin, dyan kayo nagkakamali dahil ang kabataan na sa atin ang kasagutan para sa pagbabago ng ating lipunan. Ang pangarap ko para sa mga kabataan naman ay maging bukas lang sila, patuloy na magsabi ng mga opinion patungkol sa mga nangyayaring issue ngayon. Dahil naniniwala ko na ang kanilang mga ideya ay paniguradong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa maging sa ating